Dakuin na muna natin ang ating Vice Presidente, baka ano po, baka naiinip na mga kababayan. Elmer Valdeselerhorde, pinahirapan mo ko sa pangalan mo, hindi na kita sa shoutout sa susunod. Watching from Isabela, oh, shoutout sa'yo. De La Salle University, Polsay, no? Umalma ho, mga kababayan. Inalmahan po ang Supreme Court, mga bossing. Ayan, no? DLSU, De La Salle University, no? DLSU Political Science Department sa Supreme Court, nilusaw nyo ang konstitusyon. Naku, baka makasuhan kayo. Baka mapa-indirect ano kayo, contempt kayo. Di ba? Kasi sinasabi ng mga nakapalibot po sa mga DDS o yung mga alagad ni Inday Sara Duterte, kumbaga parang Diyos na ituring ho ang Supreme Court, mga kababayan. Oh. Nilusaw nyo ang konstitusyon. Hinamon ng De La Salle University Political Science Department ang mga maestradong Korte Suprema na magsagawa ng public hearing tungkol sa mga mosyon na kumukwestiyon at humihiling ng paglilinaw sa kanilang naging basihan upang ibasura ang article of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte na inihain sa Senado. Tayo din ho, mga kababayan, nagtatanong din dyan eh. Di ba? Ang tanong ho natin, mga bossing, bakit ganun? Sasabihin ninyo na hindi binigyan ng karapatan ang Vice Presidente na ipaliwanag ang kanyang sarili. Samantalang tayo ho, sabi ko nga sa inyo, araw-araw mga nag-aabang, naghihintay ho tayo, mga bossing eh, kung ano yung magiging hearing doon sa Kongreso. Di ba? Lahat tayo nakita yan, yung mga pag-iimbita. Pero ito po, sobra po ang pagtanggi ng mga iniimbitahan. Kaya hindi na kami makikiano dyan, hindi na kami makikialam dyan, hindi na kami makikipagtulungan dyan. Pagka hindi na po nila alam yung sasabihin nila o isasagot nila, pag naiipit na po, sumasakit na ang dibdib. Tsaka pa, eto, Supreme Court. Paano nyo naman nalaman na yung mga congressman, hindi nila alam. Basta lang sila pinapirma. Di ba? Ako nagtatanong lang ho. Gusto ko lang malinawan ho, mga kababayan. Kasi isa sa sinasabi nila na posible pa nga daw pong makulong yung mga congressman na lumagda nang hindi nila alam kung ano yung nilalagdaan nila. Di ba? Samantalang matunog na matunog po ang impeachment. Matunog na matunog po yung mga resibo. Yun ang tanong natin sa kanila. Mga congressman ho yan, siyempre mga nakatutok ho yan. Hindi pwedeng taanga-anga ka dyan. Unless na lang kung kagaya ka ni Pulong Duterte na laging absent sa Kongreso. Di po ba? Si Kipi Duterte lang ang makakakuha ng yaman ni PRRD galing sa tax ng bayan, sabi ni Chess Master. Ay nako mga kababayan, dapat matuloy ito. Dapat matuloy ho dahil nga ang sinasabi nung ibang mga kapwa natin Pilipino, pagka ito hindi natuloy, wala nang posibleng ma-impeach pa. Imposible nang magkaroon pa ng impeachment sa mga darating na mga panahon. Kasi kung yan po ang nakasulat sa konstitusyon, dapat ituloy sa impeachment agad-agad. Pero hindi po nila ginawa. Sa mga susunod na mga panahon, mga bossing, kung yung kay Duterte nga yung kay Sara Duterte hindi namin alintana yung fourth wheel na nakasulat doon. Pwede po nila ulit gawin yan. Di po ba? Sabi ni Tina B, nakakahiya ang Supreme Court, nagpabudol sa Duterte. Budol kaya talaga? Or, wag naman kasanang magalit sa akin ang Supreme Court, baka ipa-indirect contempt ako. Hindi kasi, hindi nila tayo masisisi. Sabi nung iba, kaya yan, ganyan po ang naging desisyon nila. Kasi,
13 sa kanila, appointee ni dating Pangulong Duterte. Baka, bayad utang. Di po ba? Baka bayad utang, mga kababayan. Kaya ganon. Sabi ni Jason Permin, para sa akin, wala akong maaasahang maganda sa mga Dutertes. Dumating na din dyan si Dieb Bisiero. Hinamon, ano sasagot kaya nung sino ba hinamon nila? Ng Korte Suprema dito sa De La Salle. Baka sabihin, oy, bakit nyo kami hinahamon? Hindi kami pwedeng hamunin, hindi kami pwedeng sabihan na mali kami. Indirect contempt kayo. Di po ba, mga kababayan? Wala. Grabe na itong natin. Grabe na ho ang nangyayari sa Pilipinas, mga bossing. Tsaka isa ho yan, baka isa ho yan sa maging dahilan ho, mga kababayan, ng talagang hindi payagan ang dating Pangulong Duterte na umuwi sa Pilipinas. Hihiling-hiling kayo na sa Pilipinas na lang ditisin ang dating Pangulong Duterte. Tapos ganyan pala yung nangyayari dyan sa Pilipinas. Tapos dadaanin nyo lang sa teknikalidad upang sa ganun makalaya ang dating Pangulo ninyo. Ganyan pala mangyayari dyan. Wag na lang. Di mo ba? Lalo lang pong hindi papayagan na maiuwi ang dating Pangulo, mga boss. Sabi ni Ma'am Mabel Quinjo, hanggang kailan kaya sila magbabayad ng utang na loob pag wala na si Digong? Sabi ni Dennis Ostonal, ang hustisya sa ating bayan o bansa, basta may mga napagkakasunduan, sigurado ang kanilang panalo. Pag lumala ang Senado, Supreme Court, relihiyon na kulto, nagkampi-kampihan sa mali, kailangan martial law na. Sabi po ni Sir Chester, Chess Master, mga kababayan. Gulo, no? Hindi mo na alam kung saan papupunta ang ating bayan, mga bossing. Biruin mo, nakabalandra, kitang-kita na po natin, mga boss chief amo, sir, lahat ng mga ebidensya. Meron na din po tayong mga narinig na mga nagsasabi na sila ay naabutan ng kulay puting sobre. Di ba? Kitang-kita naman po natin, wala tayong marinig na depensa sa kampo ng vice-presidente. Dahil kung mayroon, mga kababayan, tagal na nilang inilabas yan. Kung meron mga bossing, Kongreso pa lang, inilatag na nila yan. Pero wala. Di po ba? Tapos ngayon, dali nung mga nasa kapangyarihan. Hindi pwede matuloy. Kailangan mabasura. Bakit? Mali yung mga hakbang na ginawa ninyo para sa impeachment na yan. Aray ko po. Kaya nga sinabi doon sa konstitusyon, agad-agad madaliin, pabilisin. Bakit? Dahil kung talagang magnanakaw ang vice-presidente, nakakapinsala sa ating bayan yan. Agad-agad alisin. Di ba? Kaso wala Mali yung technical na ginawa ninyo So 1 year na lang, 1 taon pa. Aray ko po, paano kung talagang magnanakaw? Paano kung talagang yung mga ebidensyang ipinakita talagang ginagawa nila? May 1 year na naman. 1 year na pagbibigay ng panahon para magnakaw pa din. Para palakasin yung loob. Sige, hanapan ulit natin ng butas. Pag sila ay naghain ng impeachment na sa susunod na taon, hanapan ulit natin ng butas. Wala na po. Ano tingin nyo na magiging solusyon ng bayang Pilipinas para matapos po itong korupsyon sa ating bayan? Ang nakikita ko, mas lalo pong lalakas yung loob ng mga magnanakaw na lalo na magnakaw sa kaban ng bayan. Lalo na pag na-realize nila, uy, friends ko yun uy, kaibigan ko yun no? Kilala ko yan. Di ako ilalaglag niyan. Yari ang ating bayan mga bossing.